Okay guys, we are back again sa ating podcast. Siyempre, nakikita ninyo siguro guys, meron tayong mga panauhin. So Mrs. K, why don't we start? Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Yan, Mrs. K, meron tayong mga panauhin. Etong ating mga, kumbaga, huwag na natin tawagin senior. Kumbaga, medyo ano yun, di ba? Well experienced. Yes, magandang term yun. Gusto ko yun. Well-experienced nurses sa Ireland. Di ba? So why don't you introduce our guests? Now, Mike, The please. lady in blue. We have Ate Arlite. Wag na daw ako mag-ate. Arlite lang. And Ate Odette. Oh, syempre, Ate Odette. Sanay tayo sa Ate Odette. So, maybe, mag-start tayo kay Ate Arlite. Magkwento siya kung saan siya galing sa Pilipinas and maybe a bit of experience sa Pilipinas. Konting kwento before coming to Ireland. In the Philippines, okay, I came from the city of the south, Iligan City, city of waterfalls. Okay, wow. We are proud of that city for all the waterfalls, and sa Pilipinas, nagtuturo ako. Like, I'm a CI in Iligan Medical Center College, and before coming to Ireland. And coming to Ireland, actually, yung time na yun, yung federation was really recruiting, the Sisters of Mercy recruited in the Philippines. Oh. And actually, buong city namin halos. Oh, year na like mga clinical instructors and everything, and all the nurses, parang hakot yun. So, I wasn't in the first batches, but then, yung tulong-tulong na, yung mga kaibigan namin na nandito, they were still able to do direct recruitment, yung para bang kaibigan ko ito, yung ganon. So it was like one of my colleague na dati na I'm really indebted to her, si Raquel de la Fuente. Like she was the one who really asked her employer to hire me in. So yun ang luting ko dito, 2002. Is that a hospital, ate? A nursing home. Nursing home. Mm-hmm. Kasi the federation, it was a federation of nursing home. Ngayon, nursing homes, Ireland, di ba mga ganyan? NHI na ngayon. So dati, there was a federation of nursing homes. So pumunta sila, maraming employers, they went to Iligan City. In Marquesine Hotel. Yeah. And then, the rest of the staff, hinakot din nila. Okay. So, kayo na tayo kasi... Ate Odette, magkasama kayo? Hindi. Magkakilala na kayo? Oo. Okay. Senior ko siya sa school. Oh, ito senior, 1 year lang. 1 year lang. Senior. Oo. Okay. Pareho kami ng school. No, nursing. Tapos, at the end, pareho din kami. Ako, before ako pumunta dito, clinical instructor din, but I was only for 3 years. After graduation kasi, yung kaibigan namin na madre sa Mercy, siya yung nag-recruit sa amin na pumunta sa ospital nila, yung Sisters of Mercy. So doon, nagtrabaho kami doon hanggang nag-asawa, nanganak, bumalik na naman. Tapos yung alam mo yun, may ano din mga politiko na mga, yung sa inside sa hospital. So, nag-transfer ako sa city government. So, community health nursing. Tapos ng community health nursing, nag-stop na naman ako kasi nanganak. Tapos yung mga bata, maliliit pa. Tapos magkasunod, 2 years yung gap. So, bahay. Pero nagnegosyo kami. So, negosyo, tapos bahay, ganyan lang. After yung malaki-laki na yung mga bata, tapos may yaya na, bumalik ako ng nursing, pero CI na. Ngayon, nung nag-CI na ako, sabi ko pa sa mga estudyante ko, huwag kayong pumunta ng abroad kasi wala nang mga nurses na maiiwan dito, sabi ko nang ganun. Nagkataon, yung kaibigan namin, dinala yung papel ko dito. Yung papel ko lang dinala. After 6 months, tinawagan ako ng employer. In-interview ako doon right then. Sabi ko, nag-ano ako ngayon kasi uso yung sa noon, pag teacher ka, mag-masteral ka. Ano pala ang requirements? Sabi niya, mag-IELTS kasi requirements ng IELTS daw dito yung mga nurses. So nag-IELTS ako. Pumasa naman. Ngayon, nung tumawag na naman, after 3 months, sabi, mag-submit ka ng yung updated na So, nilagay ko doon yung masters ko. Sabi niya, overqualified ka kasi career lang yung gusto namin. Sabi ko, pasomobra. Sabi ko, hindi bali, basta makapunta lang ako dyan. Sabi ko, kasi noon pag nurse ka, it's either wala kang trabaho o nasa bangko ka. Diba noon? Yun So, sabi ko,
di bali na, basta makapunta lang ako dyan. So ngayon, hindi talaga ako nagsabi sa school na aalis ako. Yung isang, yung isang student ko, siya, magaling siya sa cards. Si Ace, nag-ano siya sa cards, sabi niya sa akin, Ma'am, aalis ka pala. Sabi ko, saan ako aalis? Sabi niya, aalis ka, yung hindi pa matapos yung half ng year na to, aalis ka. Kung hindi man ako aalis. Pero yun, nag-apply na ako, lahat. Yung sabi niya, aalis ka talaga. Sabi niya sa akin ng ganun. Ngayon, mga May, tinawagan ako na na-process na pala yung mga yung work permit na yan. June 12, dumating ako dito. Oh, Tapos hindi ako nagpaalam. Independence Day. Hindi ako nagpaalam doon. awol. Oo, tapos dito na ako nag-request ng hindi, nag-submit ako online ng resignation. Tapos dito na nila. Mo si ate. Kasi hindi ako kasi nagiging ako, contradictory ako nung sinabi ko na huwag kayo aalis. Medyo Oo, kasi hindi ko naman expect na matanggap ako. Kasi on the run, parang lang siya, parang 9 months ko lang inintay yung yung processing. So fast, no? Oo, kasi gusto talaga nila na yung nursing home ko na puntahan kasi puros Pinoy. Gusto ng employer na Pinoy. Yun din siya, kasama din siya noon sa yung group, yung federation na pumunta ng Pilipinas. Kaya lang sa Cebu siya. Hindi siya pumunta ng Iligan. Kaya yung sabi niya, gusto ko yung mga Pinoy nurses. We'd like to thank Hugh Prince for sending us the mugs. Personalized mugs to, guys. Napakaganda po nitong mug na to. Kasi napaka-light and then nag-stay yung heat niya, di ba? Correct. Kaya guys, kung gusto niyo magkaroon kayo ng ganito, paki-contact na lang ang hughprince.ie. Pagdating ko dito, sabi ko, paano yan, carer? Sabi niya, no. Akin yung pangapapel mo, ako yung mag-process. So, kinuha talaga lahat. Siya yung nag-submit ng unboard, lahat. At Wala. so, yung process nung dumating ka rito, carer. Carer. And then, pinrocess na lang para maging nurse. Oh, siya talaga yung kumuha ng papel ko. Ganon din sa'yo, ate, carer or nurse ka na. I'm a nurse pagdating ko dito. Oo. Kaya, yun, pinasis niya ako kasi may IAS ako, kompleto yung papel ko. Ngayon, pinasis niya ako. Nagantay lang niya ako. Kolorong pala to si ate. Pero, grabe yung... Direct ba? Kumbaga, direct Oo, hire. oo, pero grabe din yung naanuhan ko doon sa ko kasi carer ako. Tapos, How long ate ka nag-keep? mga yata, mga nearly 1 year siguro. Not too bad. Pero yung alam mo yung processing nila dito sa sa onboard at saka yung kasi carer yung status ko Tapos work permit. Ngayon, pag kukuha ka pala ng para sa onboard mo, dapat galing ka sa labas ng Ireland. Kunin ka nila patungo dito. Yung iba daw, pumupunta pa ng London for 1 night, tapos papunta ng Ireland. Para lang may na gap na ganyan. Yung sa akin, yung sa tawag na adaptation sa St. James's. Ngayon, yung requirement sa akin, kukuha daw ng visa, tapos yung Garda. Hindi ka makakuha ng visa kung wala kang Garda. Kung punta ka naman ng Garda, hindi ka bigyan ng Garda kung wala kang work permit ba na yung green card kasi noon yung nurses Yung green card na visa. Mga yata, mga 2 days. Pabalik-balik ako, galing ako sa south part ng Dublin. Pupunta ako doon sa main Dublin para lang. Ngayon, sabi ko, punta ako ng Garda. Sabi ng Garda, punta ka doon sa visa muna kaya maghanap ng mga papel na ganito. Ngayon, kumatok talaga ako doon sa may pintuan ng Garda. Sabi ko, sino ba yung pwede kausapin na manager dito? Sabi niya, bakit? Hindi ko na alam kung saan ba ito, kung ano bang papuntahan dito. Kung magsa-start ba ako sa itlog o sa chicken. Yeah. Sabi ko nang ganun. I have to get an answer kasi mag-adaptation ako sa Monday. Ngayon, Wednesday na ngayon. Pinapasok naman ako doon. In-entertain ako ng manager doon sa pinakadulo-dulo. Natakot na nga ako kasi puro lalaki doon Doon, sabi ko sa kanya, I'm just wondering which one comes first. Your visa or the Garda? Sabi ko nang ganun, yung GNIB card. Sabi niya, well, it should come from them. Kasi hindi daw ako magawa ng papel kung hindi daw sa kanila na accepted ako sa trabaho. Sabi ko, nag-ano ako dito, healthcare assistant. Bakit ganito? Hindi ko man alam ito. Kung alam ko lang na ito pala yung mangyayari, hindi na ako papatol sa mga next na mga role na ganyan. Kasi ako, I'm satisfied to be carer. Sabi ko nang ganyan. No, we have to do something. So ngayon, tinataka niya ako na para magkuha ng GNIB, pero bigyan lang daw niya ako ng 3 months. 300 na ang bayad nun. Oh, may bayad na. Nagbayad. That ate, 300? 2008. Ah, yes. Start ng 300. Yes. Oh.
So, nagbayad ako ng 300 just only for 3 months. Di 150 ka lang. No, 300 na yung naabutan ko. Ewan ko kung bakit 300 yung nabayaran ko nun. 50 pa nun eh. 2000, I came here 2008. After 2 years siya nagpalit eh. 2009. Yung nabayaran ko, 300 nga yung naanuhan Baka ko. special ano yun. Baka, ewan ko lang kung, Oo. Kasi- Baka special lang talaga yun. So ngayon, sabi niya, sige, bigyan kita ng ganito sa So may tatak na yung card ko. Tapos, nag-ano lang siya ng letter doon na para sa visa. Ngayon, pagdating doon sa visa, hindi na naman ako tanggapin kasi kailangan talaga niya yung physical na card. GNIB. Sabi ko, they cannot do that one in a day. Sabi ko nang ganun. It takes a week or probably, noon kasi matagal yung cards natin makukuha natin. Binabalikan. no? Binabalikan natin doon. Parang So yun, nung nandun na ako, hindi na naman nila ako i-entertain. So umuwi ako, Thursday, bumalik na naman ako kasi Monday na yung adaptation ko, hindi ako matanggap ng St. James. Nung Thursday na yun, wala na yung in charge doon. So umuwi na naman ako. Friday, sabi ko, ito talaga ang last. Pag hindi talaga ito ibigay, magwala talaga ako. Kumatok na naman ako doon. Sabi ko, they gave me already the GNIB but I don't have the physical card. Can you just read into this letter? Kasi nagbigay ng letter yung, guard. hindi ko maalala yung, basta John yung pangalan niya. So, binigay ko Shout doon. out to John. So, binigay ko doon. Ngayon, sabi niya, sige, bigyan na lang daw ako ng parang temporary para mapasok lang daw ako doon. Nung nag-adaptation ako ng Monday na yun, kinabahan ako kasi parang kulang yung papel ko eh. Kasi visa at saka GNIB yun yung sinabi eh. Wala ako nun. So, nung pumunta ako doon, mabait naman din yung coordinator kasi gusto niya yung mga Pinoy din. So, sabi niya, I'll just let you go on. We'll just wait for that. Ipa-expedite yata yung ganun. Yun yung nangyari. Grabe ang... Stressful din. Lesson learned doon na pagka may there's something wrong with our papers, we just have to go and we have to... we shouldn't be afraid we should na express. lumapit doon, diba? We should express what we want. Kasi hindi mo alam eh. I think you have to assert yourself. Kasi yun ang problema ng mga Pilipino. When we're told of something, and then you follow your gut, okay, that you're in the right way. You know, you're in the right moment to do something. Kasi ang problema sa atin, pag sinabihan na tayo na, sinabi ko sino hindi. Di ba yung ganon? So, but then, be pushed with your intention na kailangan ko to. So, who will fight for me but me? Di ba? So, and meron ngang mga rules, okay, of course, but then you still have to do something kung kailangan na, like what she was in, diba? There was a situation that it's a matter of days, so hindi na yun mahihintay. There's always a chance to bend any rule anyway, you know. Well, as long as hindi ka naman yung manloloko. Oo. Ganun naman talaga. Kaya nga, sabi ko, sino ba yung may alam na papasok ako sa ganito? Sabi ko, kung alam ko lang, hindi ako papasok dito at manghingi ng sa inyo. Sabi ko ng ganun. So, I don't know which one comes first, chicken or the egg. Sabi ko ng ganun talaga. Tumawa lang naman yung Fast guard. forward, 2025. Oo nga eh. That's how many years? So, ate, nag-start kayo sa nursing home and then ilang taon kayo sa nursing home nag-stay? And then nag-hospital kayo? It took me a while kasi takot ako mag-transfer agad ng hospital. Kasi alam mo yun, nawawala na yung skills mo. Kasi nursing home Paano pag nasa hospital ka, ganito yung paggawa sa'yo? Ano magagawa mo? Baka sabihin, ano ba itong tanga-tanga na nurse na to? Parang yung nasa isip mo ganyan. Let's talk about, upon arrival to Ireland, ano ba yung impression niyo before actually coming to Ireland? Did you know anything about Ireland? And then when you arrived here, were your expectations met? Wala talaga. Like, we had no idea. Like, you know, pero kaya lang, a fresh one coming from the Philippines talaga. Like, never went abroad, no? So, coming from the south pa of the Philippines. So, everything is just so picturesque for us when we came over. Yung, parang the sound of music or yung parang ganun. Kasi nga. Anong month yun sa'yo? September naman for me. Summer. Yeah. Ako summer kasi, so maganda yung nakikita ko. No, it's really nice na yung fresh air, yun ang kasi hindi naman too cold kasi nga September pa. But then the amazing thing was the sunrise and sunset. Kasi nga, oh my God, sabi ko, 10 o'clock na, 11 o'clock na, ba't hindi ba gagabi? Sabi nila. But it wasn't frightening then, di ba? Coming from a sunny
I had the good weather, no? So, yun ang maganda. And kaya lang, sobrang tahimik talaga. As in, sobrang tahimik, okay? And we were so ignorante na, di ba the shops in the Philippines, they close late, no? In the evening. Oh my God. Our scary moments was really like having no food in the house, when you go home. Yeah. Kasi nagko-close ng 5 o'clock, no? 5 o'clock. 6 ba yan? 6 o'clock. Or 6 o'clock yung shops. And then totally closed. So, wala kang pagkain if you don't have food in the house. So, nothing ba na tayo doon sa atin, meron naman mga small shops that you can go. Sa Ireland talaga totally so quiet. So, yung napunta niyo dito hindi ito sa Dublin. It's Dublin. It's Dublin, but Ako, still Dublin ako. outside sa city, malayo sa city. No, I was like near. Like mga... But still, ganun pa din. Ay, ano? yeah. So, yan, sa mga nanonood na, Yeah. kahit pa sabihing Dublin, merong part talaga na, parang probinsya pa din. O ako yung sa south part ako, 1 hour yung boss. Tapos, papuntang Dublin. city center. Dublin, tapos sa patungo sa amin. Tapos, ang nakakaano din is 1 hour din yung gap ng bus in between. So, pag maiwan ka doon sa isa, 1 hour mag-antay ka ng 1 hour. So, ngayon, yung sa amin din, ako, naiinis ako pag magbili ng pagkain sa town. Kasi sa town lang yung meron na mga bigas, ganyan. Yung May pag-uwi... Asian store. Oo, Yeah, yung Pinoy store. Yung Pinoy store ngayon. Yung pag-uwi mo, hakot lahat. Yung para kang Did you nag-gym. buy yung granny's bag? Hindi yun. Hindi pa uso kasi. Ignorante pa kami Oo. nun. Hindi pa namin Ang nasa isip lang namin, makabitbit kami ng rice, makabitbit kami ng toyo, patis, ganyan. Tapos pagkain, tapos may may mga meat naman doon malapit. Yung lang yung rice talaga. Oo. Kasi ayaw na namin yung potato. So, ngayon, yung para kang nag-gym. Tapos, Effort talaga, effort. tumatakbo ka after the bus. Dahil maghahabol ka ng bag. Oo, kasi ang arte pa naman nila dito, pag hindi mo kaway-kawayin yung driver, hindi ka talaga maanuhan. Oo, hindi ka may... iiwan. Oo, kahit katukin mo pa siya, basta nakasara na yan, aalis na talaga. Yun talaga yung namin struggle. The challenges is the wet weather. Oo. Kasi nga yung magbas, basang sisil talaga yeah. kami. Oo. Like you have to, tapos yung windy, yung parang... And then there are times din na yung winter time, di ba? Ang dami mong suot na ang lamig. Mm. Kasi naglalakad ka. And then when you're inside the bus, pinapawisan ka na. Tapos mga amoy nung mga sa bus. It's too So warm. yung challenging po yun. Hindi naman common nag-abroad ka talaga. Oo. Parang napapanood mo sa movie na ang saya-saya. Oo. Maraming challenge. Shout out sa ating friends yan sa uprince.ie for sending us itong sample. Ano ba tawag Isa ito? na her, jumper. Jumper ang Correct. tawag dito. Or sa atin, sa Pilipinas, sweater. Yes, guys. O diba, ang ganda niya, Pilipinas. Yes, guys. So, sa mga nanonood dyan na gustong magkaroon ng ganitong klase, actually, They can kinaganda. design whatever design na gusto nyo. Guys, contact uprince.ie. And when it comes to texture, makapal siya. Yan, I guys. can't wait to wear it. Thank you very much, Thank you so Uprince. much. Tapos Ano pa ba yung challenge mag-duty ka, tapos halimbawa nights ka, natutulog ka sa umaga. Pagising mo, pag na yung alarm mo, umaga, gabi. Kasi madilim na. Oo, madilim na kasi. Tapos, para bang nakakasad yung ilan lang yung oras na yung may sun. araw. Tapos, minsan pa wala talagang sun. Minsan yung sun andyan sa 2 o'clock hanggang 4 o'clock lang. Wala na. Yung ganyan ba? How long it took you to get your family? Ang sa akin was, I was here 2002, 2004. Oh, 2 years. Ang ginawa ko because I had challenges kasi nung first few months here in Ireland, it was really a tough one for me, like I won't mention, but then it was tough one where it was times wherein like I'll go home or stay. So I had that moment, but I was helped by INMO. At that time, I was the first one actually to be, asking for their help and everything. And I had loads of supports actually at that time, but it was challenging. Okay, but then they really helped me, and also yung mga your other friends as well, because they saw the situation, and it was a good learning then na yun that you have to just
overcome the challenges. Kasi part of it, no? Yung motivation mo for coming over, like, if I wanna go home, is it goodbye Ireland now? I really have to help my family or something like that. Pero kung meant to be, may tutulong talaga sa'yo, no? So, and it was good kasi dati, like when you are, nagtrabaho ako as agency nurse, I started that one, and then yung challenge, and ayaw ng mga nursing home yun, yung ganun, but then, nagawa ng paraan, and then that's when I gained friends, and then, that's when the network then started na, Kasi kahit pa yung sabihin mo yung maraming hinire from Iligan, magkakahiwa-hiwalay ka. Iba-iba, when you come over here, we were all new, you see, so everyone was really facing their challenges, so talagang you just have to be tough, and then, ang hirap nung time It's like namin. you're finding your own way. Yes, you have to. Because there's no Filipinos here before that you can ask. Well, there may be Filipinos before you, but you don't know where they are. Tama. We were not, like, unlike now, like, it's all online, they can ask, They're so and spoiled. yes, they The are. only problem, You can add friends online. Like, they're only, yung mga bago ngayon, ang problema na lang nila is kung kailan sila mag-holiday. Unlike us, before parang we're all afraid, no? You're afraid to ask. I think yun ang tapos kung tatanungin ko, baka akala nila, yung parang bang it's all, you're afraid na baka you'll do something wrong, you'll ask something wrong, so that's why you just have to be tough. Tapos hindi ka napapapasukin. Ganyan, parang ganyan yung feeling na baka wala akong duty bukas kasi magagalit na sila. Yung mga ganon. Samantalang sila ngayon, kasi ganyan sa Pinas Ganyan sa Pinas Pag may i-request ka sa amo mo, may yun, consequence. Parang ganyan. Yun yung nasa isip natin. Ako tumabsent. Oo. And also, kasi sa times na yun, we were also like foreigners really. And then, so we were all like adjusting with cultures, no? Like how we behave and how they behave. Yung parang bang, ang dami talaga. Kinikilala Uncertainties. pa natin, Uncertainties was load. Start ako ng nursing home. Sabi ng pasyente, gusto ko yung jumper. Wala naman siyang jumper. Iba kasi yung jumper sa atin, di ba? Yung mga denim man yung jumper sa atin. Dito, iba kasi yung jumper. Sabi ko, saan ba yung jumper? Yung mga ganyan, di ba? So, iba. Tapos, yung salita, minsan di mo maintindihan. Ano ka na lang, magsasmile ka na lang, naintindihan ko ba yun? Sabi. Tapos, ano ka na lang, iba na pala yung ginagawa na pasyente. Tapos, experience ko rin yung, kasi bago ako, kasi yung nurse sa atin, iba. Iba kasi naka-white uniform, pwede ka pa mag-high heels niyan, tapos may ganyan ka pa. Dito, pag nandyan ka pala sa ospital o sa nursing home or saan, sa'yo lahat yung pasyente, di ba? Yung pasyente ko, pinasok ko sa toilet, sa bathroom kasi maliligo. Ngayon, may nakalimutan ako. Hubot-hubad na yung pasyente. May nakalimutan ako, so lumabas ako, kumuha ko doon sa room niya. Pagbalik ko, nandun sa hallway yung ko. Pinagalitan na naman ako. Iyak naman ako. Alam mo yung umiyak ka, tapos walang support. May mga kasama ka sa bahay, pero hindi nila alam kung ano yun. Kung ano yun. I understand. Kasi actually, nag-start ako sa UK, nursing home din. So, alam mo yung, akala ko nagmamagandang loob ako kasi sinyampo ko yung buhok. Oo. Yung pala, hindi. Once a week lang pala nila nagsashampoo. Kasi kailangan ka ng hairdresser. Yes, akala ko nagmagandang loob ako. Oh, now my hair is flat. Diba? Oo. Tapos, pag pagalitan ka ba yung, hindi ka sanay na pagalitan ka ng ganyan. I don't even know how to use loose. Because wala yan sa atin. Wala sa atin. In ICU, we have a sluice, but it's always the carer who do that. Tapos may attendant din tayo. Yes. Sa atin, kasi tinatawag natin, attendant, ito kunin, ganito, ganyan. Ganyan tayo sa atin is, tayo, para tayong... Parang boss pag boss nurse tayo. kasi sa Philippines. You do everything in the nursing Dito, home. Kaya, sa'yo lahat. if you came from the nursing home dito, no, like you really started it out there, you'll be a very good nurse in the hospital. Kasi you face all the challenges na, ang dami mo ng alam na how to deal with this one. Yung iba. Hindi ka ma-overwhelmed. Like, it's just so easy for you to fly out. No, it was, looking back to it, nakakatawa. Nakakatawa talaga. Pero I did enjoy my stay sa nursing home. Pero ngayon, pag kung nasa ospital ka na, tapos makikita mo itong situation. When did you go back to hospital? Oh, took me long.
nag-start ako ng nursing home. Nung dumating ako dito, 2006. Nurse ako ng 2008. Na ako ng nursing, ng hospital is 2019. Oh. Ganyan kahaba yung ko. Kasi doon talaga ako sabi ko, dito na lang siguro ako sa nursing. Alam mo yung takot ka na mag-transition sa iba. Grow. Tapos natatakot ka na umalis doon sa comfort zone mo kasi baka pagdating mo doon, sino yung mga kaibigan ko doon? Parang Jollibee. So what push you? Yes. So what push you? Kasi magandang to dahil I'm sure marami tayong mga kaibigan na or dami tayong mga Filipinos na nasa nursing home ngayon na trying maybe or thinking of going to hospital. Ano yung nag-push sa iyo? Yung namin, yung nursing home namin, may nagpa-part-time doon na nag-work na sa hospital. Yun bang sila yung na yung ganito na gawain. Mas mas plus ito sa hospital. Other than yung mga procedures. Kasi alam mo na i-handle yung pasyente, sabi. Mag-apply ka. So apply lang, pero yung hindi ko talaga inisip na magta-transfer ako. Nag-apply lang ako. Pangalawang beses. Oo. Pangalawang beses nga ako nag-apply doon sa yung hospital na ito. Kasi yung first na na-fail ako. Kasi hindi ko alam yung mga iNews na yan. Wala yan sa nursing home eh. Yung yung mga ganyan. Wala. Tapos yun yung kine-question sa'yo. Nung, alam mo yung pag-interview sa akin, ang sagot ko is, did you not look into my resume? I came, sabi ko, I came from a nursing home. I don't know this. Sabi ko lang ganon. Sabi ko, if you just have given me, yung pointers, I should have studied it. Sinabi ko talaga yun sa first interviewer ko. So, na-fail ako doon. Diretso. Tapos, nung second, alam ko na kung ano yung itatanong. Kasi yung mga protocol, like for example, yung blood spillage, yan. Wala lang sa nursing home kasi Kasi iba yung guidelines natin sa nursing home. So, ngayon, nung second time na in-interview na ako, first ako sa candidate. So, sabi ko, okay. Bumawi. Pero yun pa rin yung nag-interview sa akin last time. Kaya sabi ko, bumalik. Sabi siguro. So, yun. Yun. So, bumalik, may dalang latigo. nung pagpasok ko sa hospital, sabi ko, wala namang difference kaya. Anong kasi, ward Anong ward? Medical. Yung medical ward ako. Tapos, yung mga gagawin mo sa, sabi ko, pag nurse ka sa Pinas, alam mo kung pupunta ka dito. Kasi it's more yung ginagawa mo doon. Lahat, yung mga natin, bloods. Tapos yung mga natin, mga antibiotics sa kahilera pa nga yan, ganyan. Dito, isa-isa yung pagbigay kasi ayaw nila magkamali, di ba? So sabi ko, okay pala dito sa hospital. Mas madali actually dito yung mga work when it comes to hindi ka papabayaan. Kaya yung you have your mentor, ganyan. You have support. You know what I always say sa mga bago? Nursing is nursing wherever you go. Tama. Same. Bumabalik Kung saan lang siguro, like yung swak sa'yo. Diba? Yung, if you're happy with your colleagues, if you're happy where you're working, then that's it. Because everywhere, skills. Nandiyan na because that's you. Yun na nga, kasi natatakot sila, diba? Kasi yung nursing home, like, I always hear this from everybody, like, I haven't been doing acute for a long time. Yung gano'n, no? But then, we were trained so well in the Philippines, So, ready ka na kung kahit sa anong sabak man yan, kasi community tayo, pwede nga, diba? And then, sa rural hospitals or something, DIY pa, diba? DIY pa nga sa atin. Ngayon, meron na puro gadgets with all the gadgets. Diba? Yeah, because like for me, I did nursing home, parang may pabalik lang, okay? So, I started nursing home, just short-lived for the first one, and then agency yun. Mas and maganda pa nga ang agency. And if you really want to look for where you want to be, do the agency nurse as an agency nurse, because that's where you're shopping. That's where I was shopping around. I really went around, acute hospitals and then ID sector. So I did all those. Tapos network mo na rin, di ba? Like when you're working, always do that. No, be good to everybody para meron kang friends in everywhere. And then kung saan ba gustong-gusto mo, feel mo naman kung happy ka, di ba? And then as you were mentioning there, it's not really the work that's really like will make you decide kung saan ka magwo-work talaga, but it's the people that's surrounding it, that's working in that department or area na masasabi mo,
Kasi kailangan natin, nag-abroad na nga tayo, maka-feel tayo ng at home. Oo. Diba? Kasi no matter how small the job is, if yung mga kasamahan mo naman, Supportive. hindi, masasama, sabihin natin ganon, di ba? Kahit pa simple yan, parang ang hirap-hirap Wala, oo. gawin at saka, and then, like, it will make you feel like, I don't wanna go to work. Yeah, tama. Yun ang pushing, ang motivating factor mo na I want to look forward, di ba? Sasabihin mo, sino bang kasama ko ngayon? Di ba? It's always like, sinong kasama ko ngayon? And then, if you're happy to go to work today, like you're working, kasi yung problema, everywhere pareho yan. Pareho yan lahat talaga. Hindi solution na, alis na ako dito kasi masama. No, because there's always be a Sam and a Mark and a Tina in every situation. So, Case na meron tayong mga kababayan na maka-experience ng gano'n. Meron tayong policy sa hospital. Baka merong mga nakaka-experience na ayaw maglabas. So, all you have to do, guys, is go and talk to somebody na pwede kayong samahan at makipag-usap sa inyo. Oo, Ayaw ni yun mo. Hindi occupational. Ano na nga yan tayo yung pagka meron kang problema is lalapit ka doon. Employee assistance. Yes. Kasi I work in occupational health na ngayon. So occupational health department. So, yan sa dignity at work mo talaga yan, no? So, it's a HR thing. So, in every hospital, kasi may hikwa na and everything. So, there's always a designated person wherein you can lapit, no? Yun. So that's always employee assistance. remember that, lalo na marami tayong baguhan, no? And then you'll never know, there's always somebody, no, na that will never be happy with you or you feel so low, no? Wag mong pabayaan na maging ganun ka, okay? And mag-whistleblow ka to anybody that you feel safe. But the first one actually is your line manager. Always go to your line manager. And if not, you go to occupational health kasi usap-usap doon because you just need somebody to ventilate, and then it's guidance lang. And then the employee assistance program is always there, the EAP, yun mga Also the INMO representative. INMOs as well. Meron kami sa amin. So, they're active as well. Like so madali lang. Kahit i-text mo lang siya or tawagan mo siya, I was ayan na. surprised kasi recently, yung annual leave namin, sinabi, hindi daw i-forward. I mean, hindi carried forward yung aming yung yung over sa bilis. Nagtumawag lang ako doon. Nag-email lang ako doon sa INMO, and then yung INMO nag-email dyan, tapos ayun, binalik na sa amin. Ganun lang pala. That's what they always say. Kasi nga, because they want people to do the annual leave. But the problem is the shortage of staff. Diba? Yes, Like, exactly. you cannot go on annual leave. Yeah. But then, it's a case-to-case basis actually. So, kasi nangyayari na yan, no? So, and then people are so afraid, no? Paano na yan? Because, sayang yung leaves. But I knew it from my heart. I knew it from the back of my head na ibibigay sa amin yon. Kaya kumbaga nanakot lang naman ako kaso hindi nagpasindak. Sige, tawag ako sa ayan mo. But I've been there for like 17 years and they always carried forward the annual leave. And then sasabihin hindi. No, it costs you stress, but actually hindi yun, it's case to case. You know, so for some people kasi yung parang yung ward nyo hindi talaga pwede, no? And then so you just like do the quiet time then, you know, like it will always be accumulated. Hindi pwede yan na hindi yan because you work. Hindi talaga nalagay. Talaga? Tinignan ko yung annual leave na hindi talaga siya nakalagay. Okay. Teka. No, it shouldn't. This can be sabi. Although I only have 2 weeks, but my friend, yung mga colleague ko, may ano sila, mga 30 hours, 70 hours pa nga yung isa. We'll do something about it. Yun. Tuwa naman. Yun lang yung... kailangan alam mo kung sino yung lapitan mo. Tapos yung may experience namin sa hospital, yung bago namin na mga nurse, yung isang foreign na siya, para siyang orientation sa namin. First day, sabi niya, who can I go to if I have some complaints? First day. Yun talaga niya. Tumingin kami sa kanya. Sabi namin, bakit? May reklamo ka? Agad. Sa handover, sa huddle, sa morning. Wow. Hindi pa nga nag-umpisa Very good. sabi ko, talk to the manager.
agad. Ganun. Pero ang maganda naman talaga, okay, like, kasi yung kapanahunan natin, like, we're really so submissive, di ba? We're so afraid to say anything. But what I like, Gen Z ba ito ngayon, no? So what I like with them is self-care is never a problem. Okay? So tayo, self-care is a big problem because we always are very selfless na, ano yung parang, kasi ganun na ang training natin, di ba? Sa Philippines, ganun Parang, sige, mag-ano ka muna. Parang soldier. Parang obey first before you Complain. But I admire the Gen Z because they know what to do. There's a lot of changes actually because of them. Yeah. Which is good. And actually, probably sa atin, culture shock, no? Kasi hindi naman dapat, pero they know their rights. And which is good, no? So It's so funny because like ate, nagbuntis ka rito. You know my experience. Like we're so scared of bringing in sick, no? Sila, 2 months, 3 months before palang mga anak, nakasick na. I was like, wow. because they really know, like, you know, to And take then care it's of themselves. The manager that's asking them, so when are you going to be sick or when are you going to be out of hello? nagtutulungan kasi ang manager Gen Z din. Diba? Oo. I was due a month. I think 1 month lakad-lakad ako. Basta sabi ng manager, malilate ka na. Kasi ang bagal ko maglakad. So isip ko, oh my God, you know. Actually, before parang nasabihan ka pa yata na or may nagsabi na pregnancy is not a sickness. Yes. Yeah. I Diba? Parang have ganon. experienced that because I was in the intellectual disability at that time. Okay, I really experienced kasi highly physical, high dependency house. So we have like a body hoist, pool hoist, mga ganon, standing hoist, and I was really heavily pregnant, 6 months pregnant na. But then 5 months. But then you're a number. You see, you're part of the roster. So wala talagang yung parang dito ka lang dito, walang special treatment. And but then kung pregnant ka nga, 'di ba, your hormones are playing, self-pity ka, 'di ba, yung parang kasi may magkusang loob, can I help you, 'di ba, ganun. Pero sabi ng manager, no, she has to be doing that because she's here. No, hindi na ganun. Hindi na, risk assessment na. Yes. There's pregnancy risk assessment. Yes. Kaya And there is siguro. actually menopausal din. Ngayon. Yeah. O, diba? There's really loads of help for them na ngayon. You know, which is good naman. We just have to work the hard way for them, 'di ba? Pay way for them. I think that's the one. I know. O, di ba? Ang ganda ng kulay niya. Yes. Thank you for sending us, guys. Shoutout sa inyo. Kung merong mga nangangailangan ng personalized items, contact hueprints.ie. Ano pang hinihintay nyo? Contact hueprints.ie. In general talaga, yung mga Filipinos na nauna sa Ireland, hindi naman sa nagbubuhat tayo ng bangko. Kumbaga, ginalingan natin para yung mga susunod sa atin o sumunod sa atin, makasunod. Oo. As in, like, when I mean makasunod, magustuhan ng Irish yung mga Filipinos na nauna. Oo, But tama kasi yan. imagine if we failed at that time, then nobody is gonna Wala na. Hindi na tatanggapin yung Hindi na, Pinoy. di ba? Oo. Ngayon, tayo, palang highly recommended ang Filipinos. Yeah. In fairness naman talaga. We're proud of that. Although merong mga pangit na balita recently na nakakalungkot, but then But it's always like, because it's the individuals. Like, you know, meron naman, di ba, sa lahat ng mga itlog, there's always like a rotten one or something, you know, so that's the way it is. Pero nung time na, alala nyo, you were not here yet. No, kasi nung time namin, yung mga husbands namin, di pwede magtrabaho. 2000, I don't know, when was that time? 2002 to 2003. So, we were really part of those na mga Gabriela silang kami na we had to do rallies and everything na, kasi yun ang movement, like people from here went to Australia and then went to the UK kasi hindi makatrabaho yung mga asawa namin. So, only I think 2004 na nagmakatrabaho na yung mga asawa. Kasi there's no point naman talaga na nandito na yung family mo tapos ikaw lang magbo-work. Parang and then ngayon, kasi yung mga visa din na I think bago din ngayon kasi dati parang yung yung sa stamp mo. Parang pag iba yung stamp mo, hindi nga din sila kailangan mag-apply pa sila ng work permit. Yeah, di ba? Yan yung bago ngayon daw. Oo. Pero ngayon, hindi na. Diretso na, automatic na. Pag asawa mo, nurse, o di kaya nasa hospital o ganyan, pwede yung asawa magtrabaho na automatic. That's good. Hindi katulad noon, kailangan mag-stamp 4 ka pa or stamp Parang basta iba stamp 1 yung kasi work permit. Stamp 4 yata. Stamp 4. Tapos kailangan lagyan ng FAM para madala mo abroad kung gusto kang magbiyahe. Ganyan. EU fam?
EU farm, ganyan. So, when it comes to experience ninyong ngayon, is there any regrets na dito kayo sa Ireland, Oo. na padpad, more Kasi than 20 years na? di ba tayo mga Pilipino, it's always American dream. Yeah. Oo. Do you have American dream, Ate Odette? Meron. Kasi nag-ano na ako ng yung NCLEX. NCLEX. O, nag-ano na ako ng mga requirements noon. Kaya lang, nabuntis ako. Pero yung plano namin sana noon, Oman, pagkatapos ng Oman, America. Yun yung plano namin. Kasi madali kang makapasok doon. Tapos, So, did you work in Oman? no. Ah. Mag-ano na sana ako. Yung visa ko doon is to start on October. Nabuntis ako ng September. So, hindi na ako pumunta. Sabi ko, hindi na kasi useless din pagpunta ako doon tapos Buntis. madidepress pa ako tapos buntis. Sayang naman yung wala, inano ko yon, kinancel, ganyan. Tapos yung mga paperworks ko ng NCLEX, tinapon ko na. Sabi ko, parang hindi talaga ako. Hindi ka naman nag-agency na walang humabol sa'yo. Kasi Wala. dati, Wala kasi, hahabulin ka hindi ng yung yung nag-submit ng papers ko doon, yung tito ko. Oh, Tapos clinic. Yung clinic man yung tawagan nila doon sa kahit yung maliliit na ospital. ikaw, Ate. Ako naman, di ba, always naman lahat sa Pilipinas, di ba, puro American dream, American, so nag-review, ganyan-ganyan. And then actually, yung siblings ko, nandun lahat sila. So it's really, kabarkada ko, nandun din. But then when I came here, kasi, yung maganda yung Europe, yung lifestyle talaga sa Europe is really so good. I didn't even understand before yung bakit sila nag-holiday ka agad. Yung parang kasi yung holidays natin is we really have it like for a month or ano. No, but as time went by, like I appreciated na you need your breaks, so because you will be working hard more pagbalik mo and positive thinking ka rin, hindi ka rin grumpy and everything. You need those little breaks to unwind, and so yun ang nagustuhan ko dito because yung party ng Pilipino, 'di ba? Ang birthday natin sa birthday talaga natin, no? Yeah. In America, it's all the weekends. You see, because it's really hard for them. Like I saw that because of going there for a long while, and sabi ko, bakit puro Sabado talaga ang birthday? Parang stress sila dun Trabaho. But if you want money, okay, because they're really paid well, okay? So if you're young and you're still able to do everything, I would recommend America to really have money. But then for quality of life, Europe is really the best destination. Lalo na dito sa Ireland, di ba? Ano sila sa yung... Life-work balance. Oo. Mag-holiday ka. Ito, break ka, maganyan. Di ba? Bigyan ka talaga. Yun lang nakakaano dito. Yun palang reminder with Filipinos. Kasi I still see it. You don't use your breaks well. Di ba? Yung tatapusin talaga yung trabaho. Yung nandun pa rin yung attitude. Like, guys, please use your breaks well. No? Kasi at the end of the day, we're just a number. So, kasi paid time, or even none is not paid, but still break is break. Kasi kung hindi ka nga nag-break, di ba, gutom na gutom ka na, and then yung quality ng work mo is different, di ba? Yung kasi ganun Pinoy, tatapusin ko muna, and then like missed your break na. So, and it's really important kasi long days tayo 12 hours yan. It's really very long. And yung attitude na tatapusin, like, Naman nagpadala pa sa atin. Shoutout sa hughprince.ie. Siyempre, nakalagay dyan ang logo ng Mr. and Mrs. K. no. Kasi kung hindi matapos ngayon, bukas na lang kung sino man yung din mamayang gabi. Oo. May handover naman. Kasi hindi nahihiya kasi tayo pag mag-handover tayo kulang. Alam mo yun? Kasi sa Pinas, nandala natin na yung mga pinag-handover na natin, parang lilistahin ng, anong ginawa mo? Diba? Ganon sa atin. Tapos, dito, in fairness, pag Pinoy yung ka-handover mo, sabihin, hindi mo to nagawa? Bakit hindi mo to nagawa? Sana ginawa mo ito. Ganun pa din. Ganun pa rin, di ba? Yung mga pero yung sa namin ngayon, sa ward namin ngayon, wala na kami mga Pinoy. Kaya lang, minsan din, yung naano ko yan, looking back sa mga nursing homes, ang dami ng oras, bakit hindi mo ito nagawa? Lalo pag night ka, kailangan mo mag-bloods, kailangan mo ganito, ganyan. Pagka umagati, hindi ko yan nagawa, kasi ganito, busy. Hindi, sana ginawa mo ito, hindi ka makauwi kasi nakalista. Ganyan ba yung iba?
Pag alam kong tamad yung tao, tinotoxic ko. Ba't mo nagawa? Anong ginawa maghapon? Pero pagka alam ko namang masipag at alam kong busy, okay lang. Oo, minsan may ganyan na culture yung Pinoy ba na At ate kahit Indian. Kahit kasi ini-expect nila na gagawin mo. No, kahit Indians, they're like that din. Ako iba kasi oo. Pag sabihan mo ako ng ganyan, sige, ikaw na. Bukas absent ako, ikaw mag-duty. Sige. Yari. Oo. 'Di ba? Din, 'di ba, yung minsan din, kailangan talagang matuto kang magsalita. Depende yan. Depende sa pagka yung alam mong tamad. Oo. Ay, talaga ibabalik ko sa kanya. Oo. Pero pag alam mo namang meron genuine naman talaga na naging busy. Oo. Na okay lang yan. Okay lang yan. Oo. Visit ka, hindi mo natapos. Oo. Talino din. Okay lang yan. Ako nang mamaya. Sige, uwi ka na. Pagbalik mo mamaya sa duty sa gabi, babalik ka na. Yan. So, yun naman natin. Siguro si Ate Arlite. Aside from sa nursing, ano ba yung meron ka bang ginagawang iba pa para malaman din ng ating mga viewers? Yung Talagang iba-iba pa. Okay, so Nagpapayaman. and then nag-ano lang, like Trying to help. just trying to help other people, so because it's really good to make a difference, no, na makakatulong ka, and it's really fulfilling. So I help in recruitment, no, so but it's a side hustle. Yung kasi may mainline ako ng work, and yun, I help people like get their work permits to come over to Ireland, and that's the one I do as a side hustle ko talaga, Laura. Yes, I know that. And help me na madala dito yung kapatid ko. Oo, yung goal talaga ng kapatid niya, yung talagang nagpasimuno nito lahat. Sabi ni Michael, bakit hindi natin tulungan ang Pinoy na pumunta dito para magkapera? Hindi yung palagi na lang natin binibigyan ng pera in which wala namang magagawa. Tulungan natin sila na makapunta. Yun talaga yung aim ni Michael nung at first before ito nag-start. Kaya sabi ko, oo nga. Kasi tumutulong kami. Like, it's always like, kasi nga, senior na dito, di ba? So, tumutulong. So, why not make it official ba? Na makakatulong ka in a way talaga na yan. So, speaking of tulong, ano ba yung tinutulong at sino ba yung mga tinutulong at ano bang dapat nilang gawin? Actually, it depends yun kung ano ang gusto ng mga employers, no? So, we do non-healthcare as well. So, depende yun na kung lalapit na, kung ano ang kailangan nila. And as of the moment, diba, ngayon madalang. Like, it's not really like high time for everyone na nag-hire sila. But I think when the HSC will open its doors. So, mag-ingat lang din kasi marami ngayong mga agency dito sa Ireland. And ang masasabi ko lang is, siguraduhin nyo na may employer pala kayo bago kayo magbayad. Yan lang. Kasi when it comes to money, mahirap na nga hanapin ng pera and then ibibigay Tapos pa hindi natin. ka pa sure kung makuha mo yan dito. Diba? So, kung make sure makapunta na kilala ka. nyo yung dinidir nyo. Yeah, you are really sure anyway kasi kung ang employer mismo, because they will really get in touch with you, because when they offer you the contract, they really want to see you. Like a Zoom call or interview. And that's when you say like it's really legit, because you're dealing with the employer. Kasi hindi naman nila ipapahiya yung sarili nila, no? And then when they offer, then that's it na meron ka talagang employer. Anong pwede nilang puntahan natin? Website or something to contact to? Hindi ko kasi pinopromote nga ngayon masyado kasi ang dami na talagang nag-apply. And then I can't offer them anything as of the moment. At the moment nga kasi medyo mahirap maghanap ng employer. Yeah. So ang hirap din na magpa-plug si ate and then maraming mag-i-email. But at tapos Wala. But at least, she's telling everybody na hang on, hold on, at saka ano lang. Keep praying na Yeah. mag-open na ulit. Because at the moment talagang I think mag-o-open uli ang mga carers dahil especially with what happened sa recently yung pinalabas nila sa RTE na kulang talaga ng carers.
That's the real truth. Yeah, and then kulang, pag nakita ng government ng kulang, and then they will open it to Ireland, and they will see na wala namang mga carers dito sa Ireland, and then that's the time na kukuha sila abroad. Yeah, and then highly recommended guys yung mga Filipinos para sa mga nursing homes, and then even mga nurses din para sa mismong hospitals. Ano natin yan? Kumbaga, itayo natin ating bandera. Yeah. Na At talagang saka siguro while waiting ate, no, siguro maganda kung nagti-training sila, may they experience probably sila. have to go through course. Yeah, that is really good. Kasi ang nakikita ko ngayon, mga specialized, and then ang kulang yata sa atin sa Pilipino mo yung pedia. Kasi puro high CU, CCU. correct. Kasi that's the one there, talaga low. Pediatrics, Yung sa atin, masyadong marami na. Pero sa pediatrics talaga, yun yata. Kasi if Crumlin will really be opening, it's really a huge one, you know? As of the moment nga, low na ngayon yung pediatric nurses. So, kung magsa-specialize sila, mas maganda yun na for your CV. I think that's the one. Kasi madami talaga Pilipino, ICU, CCU, di ba? We're into that, you see, specialized areas. Pero I think yung PEDS, hindi tayo masyadong, doon swak it. We don't, like, I don't hear much of Filipinos really doing that. So, I think yun. Pero wag naman maging marami, super dami din, no? But then, ang ko lang sa inyo, like, just hang on in there kasi kung time nyo na. You know? So, just work and work, Plan no? nga tayo ng Pag-asa nung after 2008, parang nung na-stop yung hiring. Tapos, 2000 di ba, after several years, bumalik. Kasi magre-retire din yung mga matatanda na, mga nurses. Tapos, sabihin natin na mamatay. It's seasonal. Carer, nurses, seasonal. Just don't stop working as in the healthcare as well. Kasi yung iba talaga, 'di ba, they shifted. And then kung mag-apply na sila dito, kailangan lang recent o hanapan, and then nag-ano na naman. So Gain experience lang talaga. You have Kasi, Stays lang guys. it will come. Yeah. Kasi Kung ganun ukol, naman yun. bubukol, sabi nga nila. nga Diba? Yun. So guys, maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nakikinig. And of course, syempre, maraming salamat sa ating guests today. Diba? Arlite and Odette. Yan. Thank you Mrs. for K. sharing your experiences with us. So, diba? Yun. Thank you. So, thank you guys. Hanggang sa muli. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.